Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Alam mo ba na noong 1838, ang sikat na American writer na si Edgar Allan Poe ay sumulat ng isang kwento tungkol sa nawasak na barko sa gitna ng dagat? Dahil sa matinding gutom at kawalan ng pag-asa, ang mga taong nakaligtas dito ay nagbunutan upang malaman kung sino ang iaalay upang mabuhay ang iba. Ang nabunot ay ang cabin boy na nagngangalang Richard Parker. Pinatay siya at kinain. Ang librong ito ay may English title na The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Ngunit ito ang nakakagulat. Noong 1884, makalipas ang halos 46 years matapos mailathala ang nasabing kwento, isang totoong barko na tinatawag na Mignonette ang lumubog. Ang mga nakaligtas ay napilitang kainin ng cabin boy upang mabuhay. Ang pangalan niya? Richard Parker. Coincidence lang ba nakapangalan at parehong cabin boy si Richard Parker sa kwento at sa totoong trahedya? Ito ay isa lamang sa mga tanda kung bakit sinasabing si Edgar Allan Poe ay isang time traveler o may kakayahang makapaglakbay sa nakaraan at hinaharap. Meron din siyang sinulat na Eureka at the Murders in the Rue Morgue, kung saan parang inilarawan niya ang mga developments na meron sa kasalukuyan. Dumagdag pa sa misteryo ay kung paano siya natagpuan sa isang tavern sa Baltimore, suot ang damit na hindi sa kanya at halos mawalan ng ulirat hanggang namatay ito. Kung hindi niyo pa narinig ang kanyang pangalan dati, ay hayaan niyo akong ipakilala siya. Noong January 19, 1809, si Edgar Allan Poe ay ipinanganak sa lungsod ng Boston sa Amerika. Ang kanyang mga magulang ay nagtatanghal sa teatro. Ngunit bago pa man niya maunawaan ang mundo, namatay ang kanyang ina sa sakit at iniwan din siya ng kanyang ama. Siya ay inampon ng pamilyang Allan at dinala sa Richmond, Virginia. May kaya ang pamilyang umampon sa kanya, ngunit habang lumalaki ay hindi niya naramdaman ang pagiging tunay na bahagi ng pamilyang ito. Sa murang edad pa lamang ay nahilig na siya sa pagbabasa, sa mga tula, at sa mga kwento ng kababalaghan. Sa kanyang kabataan, nag-aral siya sa England at Scotland. Doon, sa mga lumang simbahan at kalsada, tila mas lalo siyang naging tahimik. May mga gabi raw na naglalakad siya mag-isa sa ilalim ng buwan, nakatingala sa mga bituin. Parang may kinakausap na hindi nakikita. Isa sa mga kaklase niya ang nagsabi, may paraan siyang magsalita tungkol sa mga bagay na parang alam na niya kung ano ang mangyayari. Nang bumalik siya sa Amerika, nag-aral siya sa University of Virginia. Ngunit hindi nagtagal, ay nalulung siya sa sugal, nagkaroon ng utang, at tuluyang naglayas matapos makipagtalo sa kanyang amain. Sa murang edad din ay nagsimula siyang magsulat ng mga kwentong madilim, mga salaysay ng krimen, kabaliwan, at kamatayan. May mga nagsasabing ang kanyang kakaibang pag-iisip ay bunga ng trauma. Ngunit may ilan ding naniniwala na paano kung ang kanyang mga ideya ay hindi lamang bunga ng imahinasyon, kundi mga alaala ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Noong 1848, isinulat ni Edgar Allan Poe ang Eureka. Sa akdang ito, naglatag si Poe ng ilang ideya na nakakagulat para sa kanyang panahon. Ayon kay Poe, ang lahat ng bagay sa universe ay nagmula sa iisang primordial particle, o isang bagay na sumabog o kumalat upang mabuo ang lahat ng bituin, planeta at kalawakan. Sa science, ito ay ang Big Bang Theory. Bakit nga ba big deal ang pagkasulat niya nito? Sa panahon niya, hindi pa malinaw ang istruktura ng kalawakan at ang konsepto ng galaxies ay hindi pa lubusang nauunawaan. Isinulat din niya noong 1841 ang The Murders in the Rue Morgue. Dito ipinakilala ni Poe ang karakter na si Dupin, ang kauna-unahang modernong fictional detective. Sa kwento, ginamit ni Dupin ang lohikal na pagsusuri ng ebidensya sa halip na haka-haka. Ginamit ni Poe ang scientific reasoning sa loob ng isang detective story bago pa man ito makilala ng mundo. Sa panahon kasi ng 1840s, ay wala pang organized forensic system. Umaasa sila sa pag-amin ng suspect, madalas sa pag-pressure dito o coercion. Pati na rin sa testimonya ng saksi bilang pangunahing ebidensya, na madalas hindi maaasahan dahil sa bias o takot. Wala pang fingerprint identification noon dahil naging standard lang ito sa late 1800s. Wala pa ring forensic laboratories. Wala pang blood typing na noong 1900s pa lang nadiskubre.
at wala pang organized crime scene preservation protocols. Dahil dito, sa literary at conceptual level, siya ang naglatag ng blueprint ng modernong investigative logic na ginagamit sa mga krimen at pag-iimbestiga ngayon. Coincidence pa rin nga ba ulit? Marami pang akda ang isinulat ni Edgar Allan Poe ang naging kontrobersyal. Para sa ilan, tila paulit-ulit ang trahedya sa kanyang buhay. Ito marahil ang naging inspirasyon ng kanyang madilim na sining. Una ay ang maagang pagkawala ng kanyang ina. Sumunod ay ang pagkamatay ng kanyang asawa na si Virginia sa sakit na tuberculosis. Si Virginia Clem ay ang kanyang first cousin, at sa edad nitong 13 years old ay ikinasal siya kay Poe na noon ay 27 years old. Kung nagtataka ka, ay hindi pa ilegal noon ang pagpapakasal sa pinsan at hindi pa malawak ang genetic knowledge noong 1800s tungkol sa risk ng consanguinity, kung saan ang anak ng magkamag-anak ay pwedeng magkaroon ng malalang sakit. Mas mababa rin ang legal age of marriage noon na kadalasan ay 12 or 13 years old. Noong nawala si Virginia ay nagkaroon ng bagong kasintahan si Poe na si Sarah Helen Whitman, pero hindi sila nakasal dahil sa isyu ng pag-iinom ni Poe. At ang huli ay si Elmira Shelton, dati na siyang childhood sweetheart ni Poe, at noong 1849 ay na-engage sila. Noong Oktubre ng parehong taon, habang patungo raw siya upang asikasuhin ang kanyang planong kasal kay Elmira, natagpuan siya sa Baltimore na nagdedeliryo, suot ang hindi niya damit at halos hindi makilala. Paulit-ulit din na binabanggit nito ang pangalang Reynolds na walang sino man ang nakakakilala. Sa tulong na kaibigan niyang si Joseph E. Snodgrass, si Poe ay dinala sa Washington College Hospital sa Baltimore. Ayon sa attending physician na si John Joseph Moran, si Poe ay madalas nagdedeliryo at disoriented, hindi makausap ng maayos, at may mga sandaling parang bumabalik ang ulirat. 4 na araw matapos siyang matagpuan ay namatay siya noong October 7, 1849, sa edad na 40. Isa sa pinakatanyag na teorya sa kanyang pagkamatay ay ang tinatawag na coping. Noong 1800s, ang coping ay isang modus sa eleksyon kung saan dinudukot ang isang tao at binibigyan ng alak o droga para pilitin bumoto ng paulit-ulit sa iba't ibang presinto. Pinapalitan din ito ng damit upang hindi makilala. Ang tavern kung saan siya natagpuan ay polling site noong araw na iyon ng eleksyon. Pero isa lamang itong teorya at walang matibay na ebidensya. Nawawala rin ang kanyang opisyal na death certificate at walang autopsy report. Ilan pa sa mga sinasabing maaring dahilan ng kanyang pagkamatay ay alcohol poisoning dahil sa kanyang bisyo sa alak, o rabies dahil pareho ito na may sintomas ng delirium, o kaya ay brain tumor dahil noong 1875 na nang ilipat ang kanyang labi ay nakita raw ang matigas na masa sa loob ng bungo na posibleng tumor, bagamat maaaring hardened brain tissue lamang ito. Ngunit hanggang ngayon ay walang tiyak na sanhi. Noong 1875 ay inilipat sa mas malaking monumento sa harap ng simbahan ang kanyang libingan. Ito ay kasalukuyang makikita pa rin sa West Baltimore, Maryland sa Amerika. Samantala, sa loob ng halos 60 years mula 1949 hanggang 2009, may isang misteryosong tao na tinawag na Poe Toaster ang nakikita sa tuwing madaling araw ng kaarawan ni Poe o tuwing January 19. Isa itong taong nakaitim na pumupunta sa kanyang libingan, nag-iiwan ng 3 rosas at bote ng konyak o alak at tahimik na nawawala bago magbukang liwayway. Ito ay dumagdag sa maraming misteryo na bumabalot sa kwento ng buhay ni Poe. Sa ngayon, merong 2 museum ang nakatayo sa pag-alala sa kanya. Una ay ang bahay kung saan tumira si Poe noong 1830s kasama si Virginia Clem na kanyang asawa sa Baltimore. Makikita rito ang ilang personal na gamit niya, reproductions ng kanyang mga sulat kamay, at historical exhibits tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Ang pangalawa ay nasa Richmond, Virginia. Bagamat hindi siya tumira mismo sa building na yon, nasa Richmond ang malaking bahagi ng kanyang kabataan at career. Matatagpuan dito ang kanyang mga original manuscripts, personal na mga liham, memorabilia, at isang man-made garden na base sa kanyang tula. Ang mundo ay puno ng misteryo at mga pangyayaring na minsan ay hindi kayang ipaliwanag ng agham, mga bagay na hindi kayang abutin, at maintindihan ng kaalaman ng tao. Marami pa ang ganitong istorya na totoong naganap sa kasaysayan. Ikaw, may alam ka bang pangyayari o kwentong kagaya nito?